Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sis Serena Taganilla from CRC San Pedro Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Ang noon, kami po'y nagpapasalamat sa panibagong araw na ito. We are blessed that we woke up in this day, and as we start this, Lord, guide us and may all the listeners reach your words. We ask all this in the mighty name of Jesus. Amen. Ngayong umaga, atin pong pag-aaralan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Joshua chapter 21 verse 17 to 19 na may pinamagatang Cities from Benjamin. Atin pong basahin sa NIV verse 17, and from the tribe of Benjamin, they gave them Gibeon, Geba, verse 18, Anathoth, and Almon, together with their pasture lands, 4 towns. Verse 19, the total number of towns for the priests, the descendants of Aaron, came to 13, together with their pasture lands. The early history of Israel as a nation is described in the book of Joshua. They tell of the Israelites' difficulties to uphold their covenant with God and their conquest and occupation of the land of Canaan. It also emphasizes the preparation and Israel's invasion as well as its subsequent allocation among the tribes. Nakaulat sa verses 17 to 19 ang mga lungsod na mula naman sa lipi ni Benjamin na tinanggap ng mga anak ng paring si Aaron sa magitan ng palabunutan. Kilala naman natin si Aaron. God explicitly chose him to be the highest priest at pinili niya rin yung mga anak nito bilang pare na matatagpuan at mabasa natin sa Exodus chapter 28 verse 1. God also designated the tribe of Levi to assist Aaron. Pinili sila ni Yahweh upang maglingkod sa kanya habang panahon na mababasa natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 5. Nakatanggap ng 4 na lungsod ang angkan ni Aaron mula sa lipi ni Benjamin. We know Benjamin is the last son of Jacob to his wife Rachel. May kita at mababasa yung pagbasbas ni Jacob sa kanyang anak sa Genesis chapter 49 verse 27 where he is likened to a ravenous wolf. Sa liping din ito ni Benjamin ang pasimula ng pagkakaroon ng hari sa Israel. Sa pamamagitan din ito ng palabunutan na mababasa naman natin sa 1 Samuel chapter 10 verse 20 to 21. Mula sa liping ito ni Benjamin ay nakatanggap ng 4 pa na lungsod. Ito ay ang Gibeon, Geba, Anathoth at Almon. Sa kabuuan po, 13 na lungsod ang natanggap ng angkang mula sa lahi ni Aaron kasama po mga pastulan nito. Why was the division of the cities necessary? The main reason was to fulfill God's old covenant and promises to Abraham, Isaac, and Jacob that their descendants would inherit the land of Canaan. Dahil katulad nga po ng sabi ng Diyos sa verse ng huling chapter na ito, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. And alam naman natin kapag nangako ang ating Panginoon, tiyak na ito'y mangyayari at matutupad. Sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 33, isinagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh ang huling kapasyahan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay nga that you are waymaker and promise keeper. Na ikaw po yung nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Nawa po Lord, yung mensaheng ito ay tumimo sa aming puso't isipan at maabot pa po yung mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po sa pakikibahagi sa araw na ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa at maibahagi pa natin sa ibang mensahe ng ating Panginoon na nagbibigay ng kaligtasan at kaunawaan sa lahat. Muli salamat po sa pakikibahagi at magandang umaga.